Pinapabawi ng kampo ni Jinggoy Estrada ang Precautionary Hold Departure Order o PHDO na inilabas po ng Manila Regional Trial Court kaugnay ng umunoy irregularidad sa flood control project sa Bulacan. Iginit ng kanyang mga abogado, walang sapat na probable cause para sa naturang kautusan at hindi rin may tuturing na flight risk ang senador. Narito ang balita ni Aaron Rojas. Pinapabawi ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada ang Precautionary Hold Departure Order o PHDO na inilabas laban sa kanya ng Manila Regional Trial Court kaugnay ng reklamong plunder na kinakaharap niya sa Department of Justice. Ayon sa kampo ng senador, naghain sila ng omnibus motion sa Manila RTC Branch 52 upang ipareconsider at tuluyang ipawalang bisa ang PHDO laban kay Estrada. Sinabi ni Attorney Bianca Soriano, tagapagsalita ng abogado ng senador, na walang sapat na batayan ang naturang kautusan ng korte. It should be lifted because the rules require that there should be probable cause, and second, that the respondent is at flight risk. Dagdag pa ng kampo ni Estrada, hindi umano maituturing na flight risk ang senador dahil matagal na umano itong sumusunod sa mga patakaran ng Sandigan Bayan, lalo na sa paghingi ng travel clearance sa tuwing siya ay bibiyahe sa ibang bansa. So you already attacked the evidentiary nature that there is no probable cause. Same with their counter-arguments here in the counter-affidavit. And then second, that respondent, Senator Jinggoy Estrada, is not at flight risk. As we've seen in Sandigan Bayan, he has been complying with the necessary requirements for him to be able to travel. Noong Pebrero, naglabas ng PHDO ang Manila RTC Branch 52 laban kay Estrada at ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa Bulacan. Kabilang sa mga pinangalanan sa kautusan, sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, ang yumaong dating Undersecretary na si Maria Catalina Cabral at Roberto Bernardo, at dating Regional Director Gerard Opulencia at dating District Engineer na si Henry Alcantara. Samantala, personal din nagtungo ngayong Huwebes sa Estrada si DOJ kasama ang kanyang mga abogado upang magsumite ng counter-affidavit laban sa reklamong plunder, graft at direct at indirect bribery na inihain ng National Bureau of Investigation. Sa kanilang isinumiting sagot, kinestyon ng kampo ng senador ang umunoy kakulangan sa formal na complaint affidavit ng NBI at ang kredibilidad ng mga ebidensyang iniharap laban sa kanya. Tinukoy rin nila ang umunoy hindi pagtutugma ng mga pahayag ng mga state witness na sina Alcantara at Bernardo na kapwa-sangkot sa kaso. Unahan natin yung sinabi ni Alcantara na si Bernardo yung nagtanong na kung meron pa siyang project. And then we see Bernardo's statement or affidavit naman saying na it was Alcantara who offered that list of projects. Sa kabila ng mga kasong kinakaharap, nananatiling kumpiyansa ang kampo ni Estrada na mababasura ang reklamo laban sa senador. Nauna na ring humiling sa Estrada sa Sandigan Bayan ng Travel Authority upang makabiyahe sa Hong Kong, Japan at Macau mula Marso 31 hanggang Abril 5. Sa ngayon, hinihintay pa maging desisyon ng Manila Regional Trial Court sa musyon ng kampo ni Senator Jinggoy na ipawalang bisa ang Precautionary Hold Departure Order laban sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.